Magsimula ang kwento kung saan natapos ang unang kabanata. Habang sumasalakay ang mga malisyosong sundalo, inutusan ni Han ang kanyang mga kasama na maghanda sa pakikipaglaban. Nang magsimula ang labanan laban sa mga kalaban, napansin ni Edith na kakaiba ang mga ito, at sang-ayon naman si Han habang mariing sumusugod pasulong. Habang abala ang lahat sa pakikipaglaban, inutusan ni Han si Yolka na pakawalan ang kanyang mahika. Agad niyang sinunod ang utos at ginamit ang kanyang ignite spell na tumupok sa maraming sundalo. Samantala, hinarap ni Jenna at Aaron ang mga kaaway ng may kumpiyansa at husay, at napigilan nila ang pagsulong ng mga ito. Sa kabilang dako, isang armadong sundalo ang sumugod upang atakihin ang pangunahing bida, ngunit madali itong naitaboy at kaagad niyang tinapos ang buhay ng beyarang mandirigma. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Han na matibay nga ang mga baluti ng kalaban, ngunit sila ay magugulo at hindi maayos ang pagkakaayos. Habang papalapit si Han upang wakasan ang huling sundalo, nagmakaawa ito na huwag siyang patayin, at iginiit na may asawa at anak siyang naghihintay. Ngunit sa malamig na anyo ni Han, tinanong niya kung paano siya babalik na labis na ikinagulat ng sundalo. Bago pa siya makasagot, dumugo ang bibig nito at tuluyang pinaslang ng bida. Habang nakatingin sa mga bangkay, napansin ni Yolka na kakaiba ang mga ito. Ayon kay Edith, sila ay na-brainwash, ilang ulit na niya itong nakita, ngunit hindi pa siya nakasaksi ng ganitong karaming tao na sabay-sabay na na-brainwash. Curious si Han kung sila rin ba ang parehong tao na kanilang hinarap dati. Sumang-ayon si Edith at ipinahayag na pinatay na niya ang mga taong ito dati, ngunit sila pa rin ang parehong tao. Nakita rin ni Han ang kakaibang dugong itim na kumalat sa mga bangkay, tila kahawig sa dugo ni Tel. Ngunit kulang ang ebidensya upang makapagpasya siya. Sa tulong ng sama-samang pagsisikap, nalinis nila ang yugto. Nag-level up sina Jenna at Edith, at si Han ang itinuring na pinakamahalagang manlalaro sa quest na iyon. Habang sila ay bumabalik sa pamamagitan ng teleportation, pinaalalahanan ni Han ang kanyang mga kasama na masanay sa ganitong sitwasyon, at tiniyak na siya man ay gagawin ng parehong bagay. Nag-alinlangan si Aaron kung ang ibig niyang sabihin ay masanay sa pagpatay. Kinumpirma iyon ni Han at iginiit na walang pinagkaiba ang mga halimaw at tao. Tulad ng inaasahan, may mga halimaw na anyong tao rin sa ika-14 at ika-15 palapag. Iba-iba ang gamit, tao, at formation, ngunit may iisang pagkakapareho, lahat sila ay kaaway ng mga bayani. Para kay Han, isa itong kaginhawaan dahil mas madali silang patayin ng walang pag-aalinlangan. Ngunit mas mabilis nakakaubos ng lakas ng isipan ng makipaglaban sa halimaw na mukhang tao kaysa sa karaniwang halimaw. Sa kabutihang palad, napansin niyo ni Master Wutiwe kaya hindi niya pinilit ang grupo na mag-grind ng tuloy-tuloy, at pinayagan silang magpahinga isang beses matapos ang bawat laban. Makaraan ng ilang araw ng pakikipaglaban at pagsasanay, sapat na ang antas ng 41 upang hamanin ang ika-15 palapag. Nasa level 13 na si Aaron, level 15 si Han, level 13 si Jenna, at level 11 sina Yolka at Edith. Napansin ni Han na dahil mataas ang panimulang ranggo ni Yolka at Edith, mabagal tumaas ang kanilang EXP, isang kahinaan ng mga bayani na mataas ang starting rank. Nagsimula na rin gumana ang pasilidad ng equipment workshop. Salamat sa leather pouch, mas marami ng kagamitan ang nadedala ni Han. Samantala, nilagyan ng pangunahing HP potion ang bida na si Han, na ibinigay sa kanya ni Esel at pinaalalahanan siyang mag-ingat dahil napakamahal ng mga iyon. Subalit, nadulas si Esel at nahulog ang isang potion, dahilan upang paalalahanan siya ni Han tungkol sa sinabi niyang mahal ang mga iyon. Agad namang binawi ng diwata ang kanyang sinabi at itinuro na kasalanan iyon ng kanyang master dahil sa sobrang trabaho. Bawat miyembro ng Party 1 ay may tig-3 HP potion, habang nakakuha naman si Yolka ng 2 mana potion at 1 HP potion. Pagkatapos ay kinausap ni Esel ang Party 1 at sinabing makinig sila kay Han kung nais nilang mabuhay. Nagtaka si Han kung ano ang ibig niyang sabihin, at ipinaliwanag ng diwata na kailangan niya maging istrikto, baka raw magrebelde ang grupo. Dumating na ang oras para akyatin ang ika-15 palapag. Hindi alam ni Han kung anong misyon ang naghihintay, ngunit malinaw na hindi ito tulad ng quest sa ika-10 palapag na konektado. Bago pumasok, tiniyak ni Han sa kanyang mga kasama na kakayanin nila kung gagawin nila ang nakasanayan. Sumang-ayon si Jenna na dapat sundin ang kanilang pinuno, ngunit pinaalala ni Han na huwag masyadong umasa sa kanya. Nagpahayag naman si Edith na maaasahan si Han dahil malinaw ang kanyang mga utos. Pagtingin ni Han sa kanyang attribute window, nakita niyang may total stat siyang 107, katumbas ng isang advanced 3-star, bunga ng kanyang walang tigil na pagsisikap. 2 buwan na mula nang dumating siya rito, at ni minsan ay hindi pa siya nagpahinga. Sa oras na iyon, naglabas ang sistema ng bagong tampok, ang recording feature, kung saan maaaring isave ng master ang isang stage challenge at balikan ito anumang oras. Binili ito ng master sa halagang 300 gems. Inisip ni Han na nais lamang ng master na isave ang replay, at hindi naman iyon masamang gawain dahil makakatulong ito upang mapaunlad ang insight at judgment.
Ibinahagi ni Han ang dalawang katangian ng misyon. Una, isa itong special mission. Ikalawa, pinaalala niya ang rebel tong Diyosa na kanilang nakita sa ika-10 palapag. Kung masira iyon, lahat sila ay mamamatay. Ipinahayag niyang ganoon din ang kondisyon sa ika-15 palapag. Ikinwento niya na ang Party 3 ay pumasok doon at namatay agad sa loob ng 5 segundo marahil nang hindi man lang nakalaban. Nabigo sila sa misyon ng walang kaalaman, at kamatayan ang kapalit. Nagtanong si Edith kung ano ang dapat nilang gawin pagpasok. Sinabi ni Han na kailangan nilang mabilis na alamin ang misyon at siguraduhin na hindi sila mabibigo. Batay sa nangyari sa Party 3, pinansin niya na posibleng may 15 minuto lamang silang palugit upang matapos ang stage na ikinagulat ni Jenna. Ipinaliwanag ni Han na ang oras sa stage ay iba sa oras sa lobby, ang 15 minuto sa stage ay katumbas lamang ng 5 minuto sa lobby. Kaya, malinaw na ito ay isang time-sensitive mission. Nang inanunsyo ng sistema na bubukas ang pangunahing dungeon ng ika-15 palapag matapos ang 10 segundo, iniutos ni Han sa kanyang koponan na pagkapasok nila ay mangalap ng impormasyon sa loob ng 3 minuto at agad simulan ang misyon. Maya-maya, sumabog ang asul na liwanag, at sila ay dinala sa ika-15 palapag, isang lungsod na puno ng taong abala sa kanilang mga gawain. Nagmasid ang grupo, ngunit walang nakapansin sa kanilang presensya. Napagtanto ni Han na ang mga taong iyon ay NPC lamang, at bagamat payapa ang kapaligiran, iba ito sa nakaraang palapag. Biglang inanunsyo ng sistema ang uri ng kanilang misyon, Guard. Kailangan nilang protektahan ang isang tiyak na tao. Napakagatlabi si Han, iniisip kung paano nila hahanapin ang taong iyon sa gitna ng napakaraming tao. Ipinapalagay niya na maaaring nataranta ang Party 3 nang makita nila ang karamihang tao, dahil hindi nila alam ang misyon at hindi matukoy kung sino ang kaaway. Hindi sila nakapunta sa ika-10 palapag, kaya baka inisip nila na ang layunin ay patayin ang mga sibilyan. Pinag-isipan ni Han ang dalawang posibleng dahilan ng kanilang pagkamatay. Una, maaaring inatake sila ng kalaban habang pinapatay nila ang mga sibilyan. Pangalawa, maaaring namatay ang taong dapat nilang protektahan. Sa madaling salita, napagpasyahan ni Han na kung ayaw nilang sapitin ang sinapit ng Party 3, kailangan nilang hanapin ang taong iyon. Ipinaalam ni Han sa kanyang mga kasama na ang kanilang layunin ay magprotekta, kaya kailangan nilang matagpuan ang taong iyon. Kung hindi, malamang ay mamamatay rin sila sa lalong madaling panahon. Sa tugon, nagtataka si Jenna kung sino ang dapat nilang protektahan, at binigyang diin niya na puro tao lang ang naroon, wala namang mga halimaw. Tinanong naman ng ating bida ang kanyang mga kasama kung may alam ba sila tungkol sa lugar na ito. Sumagot si Aaron na oo, dahil nakapunta na siya rito bilang mangangalakal. Ayon kay Aaron, tinatawag na Adolf ang lungsod na ito, na may maraming magkaugnay na daan. Dahil dito, natukoy ni Han na nasa Towner sila at tinanong si Aaron kung may mga kilalang lugar ba sa lungsod na ito. Ibinunyag ni Aaron na mayroong templo sa gitna ng lungsod para sa Diyosa, isang tanyag at banal na puok na tinatawag na White Silver Hall. Isa ito sa 3 pinakamahalagang templo, bukod pa sa Holy City. Sumang-ayon si Jenna at sinabing narinig na niya ito noon. Habang pinagmamasdan ng mga tao sa paligid, naisip ni Han na baka lahat sila ay patungo roon. Sumang-ayon si Aaron at inisip na may magaganap na malaking kaganapan. Ipinalam ng ating bida kay Edith na pupunta sila sa templo at dapat silang suportahan nito. Sumang-ayon si Edith at mabilis na tumalon sa isang gusali upang masilip ang sitwasyon mula sa mas mataas na lugar. Samantala, lumapit ang iba pang mga kasamahan sa templo, ngunit pinigilan sila ng mga gwardyang nakatalaga roon. Agad na tinuhad ni Han ng malakas ang mukha ng gwardya, dahilan para ito'y dumugo ng husto. Habang nagulat naman ang isa pang sundalo sa biglang pangyayari. Madali ring natalo ni Han ang sundalong iyon, na ikinabigla ni Aaron dahil hindi niya alam kung bakit ganoon ang proto ni Han sa mga karaniwang sundalo. Ipinaliwanag ni Han na nakikita sila ng mga gwardya, kaya ibig sabihin ay mga kalaban ang mga ito. Naisip ng ating bida na ang mga kabalyero at sundalo sa ika-10 palapag ay hindi sila nakikita, pero ang mga sundalong ito ay nakikita sila, ibig sabihin, hindi sila normal na NPC. Nagtaka si Yolka kung posible bang hindi sila tunay na kaaway. Inamin ni Han na maaaring ganoon nga, ngunit tiniyak niyang huwag mag-alala dahil hindi naman niya pinatay ang mga ito. Ngunit napansin ni Yolka na para bang kalahating patay na rin ang mga gwardya. Labis ang siksikan ng mga NPC sa templo, kaya tinanong ni Han si Aaron kung iyon ba ang White Silver Hall. Kasabay nito, isang matandang kagalang-galang na lalaki ang lumabas sa balkonahe ng White Silver Hall, may hawak na tungkod. Tinitigan niya ang nag-uumpugang tao at pinukpok ang tungkod sa lupa, lumikha ng mahiwagang alon na nagpatahimik sa lahat habang papasok ang tagapagmana ng araw. Naunawaan ni Yolka na iyon ay mahika, ngunit sinabi ni Han na wala ng oras at ipinahayag ang kanyang plano na pumasok sa templo. Ipinagpalagay ni Han na kung may ganitong kaganapan sa isang yugto, malamang na ang taong dapat nilang protektahan ay ang pangunahing tauhan ng kaganapang ito. Paglapit nila sa templo, muli silang hinarang ng mga gwardya.
Matalim na hinugot ni Han ang kanyang espada at tinakot sila na lumayo kung ayaw nilang mamatay. Nagtanong ang isa sa mga sundalo kung sila ba'y mga erehe. Ngumisi si Han ng sarkastiko at sinipa ang rebulto ng kambal na Diyos ang Diwata. Nabuwal at nadurog ang rebulto at tinanong niya nang may panunokso kung iyon ba ang tinatawag na erehe. Nag-umapaw ang galit ng mga sundalo at iniutos ng kanilang pinuno na patayin si Han. Habang rumaragasa ang mga kalaban upang atakihin sila, tinanong ni Han ang kanyang mga kasama kung naniniwala ba sila sa relihiyong ito, ngunit itinanggi nila. Kasabay nito, buong kumpiyansa namang sinabi ni Jenna na naniniwala lang siya sa sarili niya at kay Han. Ipinahayag ng ating bida na tatawirin nila ang mga sundalong ito at magpapatuloy dahil ang taong dapat nilang protektahan ay malamang nasa loob ng templo. Dinaglaon, habang sinusubukan silang paligiran ng mga armadong sundalo, hindi natin nagsinahan at mabilis na lumusab upang salubungin ang kalaban. Mabilis na nakaiwas si Han gamit ang kanyang kalasag at agad niyang tinamaan ang leeg ng isa gamit ang espada. Hindi nagaksaya ng oras, biniyak din niya sa dalawa ang isa pang sundalo. Sinundan niya ito ng malakas na hampas ng kalasag sa susunod na kalaban at itinapon ito palayo. Sa gitna ng kaguluhan, iniutos niya sa kanyang mga kasama na tumakbo at huwag makipaglaban sa lahat. Samantala, iniutos ng pinuno ng mga sundalo na pigilan sila upang maprotektahan ang templo. Habang patuloy ang laban, pinaalalahanan ni Han sina Jenna at Aaron na huwag labanan ang lahat at binigyang diin ang kakulangan ng oras. Ipinagpalagay niyang ang kanilang target ay nagtatago sa loob ng templong ito at hindi man niya alam kung paano, ngunit tiyak na mamamatay sila kung hindi nila ito makita agad. Pero bago ang sunod na chapter, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel na Isekai.